Kamusta mga ka-enjoy at welcome back sa ating channel. Ngayong gabi muli tayong papasok sa isang mundo ng hiwaga, alamat at mga kwentong matagal nang ibinubulong sa dilim ng gabi. Mga kwentong ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Mula sa mga misteryosong nilalang na sinasabing gumagala sa kagubatan hanggang sa mga alamat na matagal ng bahagi ng ating kultura at imahinasyon. May mga kwentong magdadala sa atin sa mga lugar na puno ng kababalaghan, pakikipagsapalaran at mga aral na maaari nating dalhin sa tunay na buhay. Kaya hinaan ang ilaw, mag-relax at makinig ng mabuti. Ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Sa Pilipinas, lalo na sa mga lumang baryo sa Visayas at Mindanao, may mga kwentong matagal nang ipinapasa mula sa mga matatanda patungo sa mga susunod na henerasyon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na lumalabas lamang kapag ang gabi ay malalim na. Isa sa mga pinakanakakatakot na nilalang sa alamat ng Pilipinas ay ang tinatawag na balbal. Ayon sa mga sinaunang kwento, ang balbal ay isang nilalang na kahawig ng tao. Ngunit hindi siya tunay na tao. Kapag sumapit ang gabi, unti-unting lumalabas ang kanyang tunay na anyo. Humahaba ang kanyang mga kuko. Nagiging matalim ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kadiliman ng gabi. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit kinatatakutan ang balbal ay ang kanyang pagkain. Hindi siya naghahanap ng ginto. Hindi rin siya naghahanap ng kayamanan. Ang kanyang hinahanap ay mga bangkay. Kapag ang buong baryo ay mahimbing ng natutulog, ang balbal ay tahimik na gumagalaw patungo sa sementeryo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dahan-dahan niyang hinuhukay ang lupa. Binubuksan ang mga kabaong at kinakain ang laman ng mga patay. Ngunit ayon sa alamat, may kakaibang kapangyarihan ang nilalang na ito. Kaya niyang gumawa ng isang anino ng kanyang sarili. Habang ang anino ang nakikita ng mga tao, ang tunay na balbal ay tahimik nang gumagalaw sa ibang lugar. May mga matatanda rin na nagsasabing bago dumating ang balbal, may kakaibang amoy na kumakalat sa hangin. Isang mabigat at mabahong amoy na parang nabubulok na laman. Kapag naamoy mo ang amoy na iyon, sabi ng mga matatanda, may isang nilalang na gumagala sa dilim. Kaya sa maraming baryo sa Pilipinas, may mga pamilya na nagbabantay sa lamay ng kanilang mahal sa buhay buong gabi. Hindi lamang upang magbigay galang sa yumao, kundi upang tiyakin na walang nilalang na lalapit sa kabaong. Dahil sa katahimikan ng gabi, habang ang karamihan sa mga tao ay natutulog, may isang nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga libingan. Tahimik, gutom, at naghihintay lamang ng susunod niyang pagkain. At ayon sa mga alamat, kung sakaling makarinig ka ng kakaibang kaluskos sa sementeryo sa hating gabi, mas mabuting huwag kang lumapit dahil sa dilim. Maaaring ang nilalang na gumagalaw sa lupa ay ang balbal. Isang nilalang mula sa mga alamat ng Pilipinas na hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin sa maraming lugar. Mga ka-enjoy, welcome sa pagtatapos ng ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang ating mga susunod na kwento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-share ninyo ito upang mas marami pang makarinig ng ating mga kwento. Kung may mga kwento kayong gustong marinig or nais ninyong isuggest, mag-comment lamang sa ibaba. Baka sa susunod na video ay maitatampok namin ang inyong kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mag-ingat kayo at magandang gabi.